Maganda, maganda. Magandang gawa niya. Puro gin, ang sarap daw tunggain. Yeah, Kinarero mo tol ah. Mga welding ni Utol. Oh my God. Hatak lang, ikot hila. Good day sa inyo lahat mga kaayos. Ito ang ikalawang araw sa pagbuo para sa magiging third floor ng bahay ni Boss Eduardo. Pinag-uusapan namin ni Utol kung saan kami unang kukuha ng eskwela para sa ipapatong na unang plywood. Kinulang nga pala kami ng materyales at tubular dahil nagpadagdag si Boss Eduardo para sa magiging partition nito. Ewan ko na lang kung lumundo pa. Bago nga namin simulan ang ipapatong namin mga plywood ay nagdagdag ako ng welding sa mga kantuhan at pagkatapos nun ay nagputol na ako para sa mga magiging partition. At habang ikinakabit ko nga yung mga partition ay si Utol naman ay nakaabang sa baba para magsilbing lookout. Parang pangit pakinggan no. Tagatingin na lang pala ng mga bumabagsak na baga. Siyempre, kapag nagkabit ako ng mga partition, ay hindi lang basta tacking ang ginagawa ko. Pinu-full weld ko rin ito na may lapad na uno, dulo-dulo. At mamaya ay papasubukan ko kay Utol ang welding machine ko. Napakadali lang naman itong matutunan, lalo na kung siseryosohin ito at pagpafokusan. At syempre, pagtsatsagaan kong turuan si Utol. Alam ko kasing darating yung panahon na kapag may nagpagawa sa kanya at kung medyo naging busy si Kaayos, ay pagkakataon na ni Utol para gamitin itong welding machine ko. Ituturo ko kay Utol kung paano i-setup ang machine, kung paano magpalit ng pinakabali nito pag naubos na, kung paano magkabit ng contact tip, at kung paano magtanggal ng magiging bara sa nozzle. Importante kasi yung mga bagay na yon dahil may pagkaselan yung machine na ginagamit ko. Itong bintana lang pala ang nagsisilbing liwanag namin habang gumagawa kami dito sa pinaka third floor. Gaya ng napag-usapan namin mga kaayos na kapag mag-welding ako dito sa itaas ay bababa si Utol para ma-double check niya kung saan bumabagsak ang mga baga. Nilatag na muna pala namin yung isang 4x8 na plywood. Dito din ako babase para sa ikakabit kong mga partition. Kukunin ko kasi rito yung kalahating pisngi ng 2x4 para makapatong uno-uno yung mga ikakabit ko na plywood. Mukhang naboboring na si Utol sa baba kakabantay sa mga nalalaglag na baga. Sige, patestingin ko naman si Utol. Marunong magkaliskis buhaya yan. Ayusin mo ha. Buhaya. Napahinto nga si Utol sa pag-welding dahil sa kanya na tiyempo ang pag-ubos ng wire. At syempre, habang pinapalitan ko ito, ay tinuturo ko din kay Utol kung paano ito ikabit. At pag nagkaroon ako ng pagkakataon mga kaayos, ay ituturo ko din sa inyo kung paano ang pag-setup ng welding machine ko. Thank you. So ayan, at nakabit ko na mga kaayos. Hawak pala ni Utol yung pinaka-handle ng welding at hindi niya pa alam kung paano mabilis palabasin ng pinaka-wire nito. Kaya ang sinabi ko muna kay Utol, natanggalin niya muna yung pinaka-nozzle nito. Hila tapos ikot hila. Uh-oh. Hindi nga niya matanggal kaya kinuha ko ito sa kanya. Hatak lang, ikot hila. May pinagkaiba ba yung hila sa kahatak? Kaya pinakita ko na lang kay Utol kung paano mabilis palabasin yung wire. Ang galing ko no? Siyempre, hindi pwedeng kalimutan na ibalik yung contact tip at yung nozzle. Dahil kung meron mang isang hindi na ibalik sa dalawang nabanggit ko, ay panigurado, hindi ka makakahinang na maayos dito. Oh, mag-welding ka na ulit tol. Kung napansin nyo pala mga kaayos, na parehas kami nga sa ibabaw ni Utol. At habang nag-welding siya ay walang nagbabantay ng mga nalalaglag na baga. Ang ginawa kasi ni Utol kanina ay nilatag na lang niya yung mga plywood sa ibaba upang ito na ang magsilbing pansalo sa mga nalalaglag na baga. Dapat kanina pa no? Ha? Ngayon nyo lang naisipan Ha? Patapos na kayo Alupit nyo Ha? Sorry naman. Di ko rin naisip yung kanina. Uh-oh. Buti na lang kasama ko si Utol. Kung hindi, absent siya. O kaya mag-isa lang akong gumagawa rito ngayon. At dahil sa hindi pa masyadong gamay ni Utol ang pagpo-full weld, ay kinuha ko muna sa kanya yung pinaka-handle ng welding. Mahirap na din kasi mga kaayos. Baka kasi kapag pinaubayo ko to kay Utol, ay may magawa siyang hindi maganda. Puro gin, ang sarap daw inumin. Puro gin, ang sarap daw tunggain. Sinasabi ko na nga ba Posing muna tayo mga kaayos. 1, 2, 3, smile. Ibang pose naman. 1, 2, 3, smile. Ayusin mo naman yung pwesto mo. Yan, ganyan. 1, 2, 3, smile. Ano tol, pagod ka na? Eto last pose. Kaayos the balancer. Gutom lang siguro to. Tara, kain tayo. Ang merienda namin for today, pizza at juice na tang. Ano? Kahit ko, malalo. Ano daw? Sarap. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tuloy na ang trabaho para matapos to agad.
Dumako naman tayo para sa mga magpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa dati kong katrabaho na si Kaayos Rocky Magayon sa kababata kong si Michael Gulisaw Ballesteros. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaayos. Congrats din pala sa ating lahat mga kaayos dahil 7.1k followers na tayo. Wow! Tuloy lang ang pagsuporta at walang bibitaw sa inyo mga kaayos. Mga welding ni Utol. Yeah. Uy, sana all. Wow. Yan oh. Panalo. At dahil sa napagod ako kakapanood sa'yo mag-welding, ikaw na mag-metal block screw ng plywood. Kala mo ha? Siyempre biro lang yung mga kaayos. Ako naman. O diba? Tapos na agad. Ganun lang kadali mga kaayos. Tapos na tayo sa project natin. Kasama ko yung utol ko. Oh, hindi ka kita tol. Kinuha nila ng isang kalahating araw lang. Pinamayari. Boss. Yan ang tagagawa. Magaling. Magaling. Kita mo, kinuha lang ng isang kalahating araw. Oh. Kita mo. Mga kaayos. Shout out mga idol. Ito po yung Yan, magaling maggawa. mayari ng bahay. Oh, yan. Magaling yan sa mga tubular. Yun, alright. Maganda. Magandang gawa niya. Ganda. Sulit. Maganda. Thank you boss. Magandang gawa. Shoutout boss, may shoutout ka boss. Shout out na lang sa'yo. Shoutout na lang doon sa akin. Okay. Ito ang itsura ng pinakababa mga kaayos. Napakaangas tol. Ewan ko na lang kung lumundo pa yan kapag may nag-aanuan sa taas. Ituloy mo yung sinasabi mo, kaayos. Nagsasayawan nagsusumba. Ewan ko sa'yo. Bayaran time na. Bilang-bilang din boss. Little 2, little 3, little Indian. Ito na, hindi ko kabisado yung kante. Sa mga gusto palang magpagawa o magpa-renovate ng bahay, i-PM nyo lang ako at kami nang bahalang magpaganda ng bahay nyo. Hanggang dito na lang mga kaayos. Maraming salamat po sa panonood.